Hello guys, good morning. Good morning Maynila. So umpisahan natin ngayon ng ating Philippine Loop. Ayan, so magbubuk lang tayo ng in-drive guys papunta dun sa unit natin. So see you. So ayan na, medyo malapit na siya. Punta lang muna tayo dun kung saan natin nilagay ang ating unit. Yung ating Mitsubishi Montero muna yung dadali natin mga bossing. So ayun, nakikita ko na siya. So ayun ang ating Montero mga bossing. Alright guys, all set now. So alis na tayo, babaybayin natin ng Mindanao by land. So andito tayo currently ngayon sa Parañaque mga bossing. So ayun yung Ford Escape natin, tsaka yan yung Suzuki Vitara. At yung ano natin, yung van size nasa kabilang space lang. Let's go! We are currently here sa Skyway. So binabaybay natin yung Skyway, then exit tayo sa Santo Tomas, Batangas mga bossing. So now we are currently here taking the Santo Tomas, Batangas City exit mga bossing. So eto na yung exit pa Santo Tomas. Ayun, papuntang Bicol hanggang Matnog, Sorsogon. So eto guys, from the exit dun sa Skyway, so take the second exit. So ito na yung proper ng Santo Tomas, Batangas. So ano to, balik guide nyo kung magbabaylan kayo from Manila down to Mindanao. So from there, nag-take tayo ng second exit sa Santo Tomas. Dito naman, take another third exit. So ayun, ganun pa rin yung itsura niya. Third exit. So papunta tayo dun. So ayun. So go straight lang until maabot mo yung papuntang Chaong. So see you. So now sa napapansin ko, nasa 78 pesos yung diesel nila dito and nasa 77 yung mga gasoline. So tingnan natin kung may mura pa at magpapagas tayo kasi baba na ng kalahati. Ayan, eto na yung Arco na nakalagay Province of Quezon. So ayun, pagdating dun sa dulo, ayan yung parang may intersection, diretso ka lang. Ayan, dito yun, diretso ka lang. Go straight hanggang dun sa dulo nito. Meron ng ano, yung intersection naman, pakaliwa naman tayo doon papunta ng Chaong. So ayun yung intersection, so kakaliwa tayo dyan. Pero bago tayo kakaliwa, nagugutom na tayo. Dito na lang tayo mag-take ng breakfast natin sa Jollibee Tiaong. Ayun mga boss, lapad pala ng car park nila kasi ang dami pala ditong mga nagta-travel ng malalayo tulad natin na dito na rin kumakain. So ayun, papahingahin lang natin yung makina natin. Di na natin patayin yan, tuloy-tuloy na to. Then
kain muna tayo. So ayun, nakalimutan nating magpagas. So dito na lang tayo sa Petron Chaong. So dyan lang yung Jollibee na hindi tayo natuloy. So dito tayo. So 78 pesos, 78.40. So almost 79. Medyo mataas dito pero ayos na. So ayun guys, lipat na lang tayo ng kainan kasi sobrang dami. Matagalan tayo sobra. So let's go. 3:05 mga bossing. So tara, continue tayo. Doon na tayo mag-breakfast sa unahan konti. Ayan, ito yung kanto ha, para hindi kayo malito. Diyan lang tayo, dapat tayo mag-breakfast. So maraming pila, so nagpagas tayo. So ito na yun, liko ka pakaliwa. So ayun. At pagdating naman sa dulo nito, kakaliwa ka rin. So yun na, straight na yun after. And dito tayo, kakanan tayo sa diversion ng Candelaria para iwas traffic dun sa mismong sentro ng Candelaria. So bali, lahat ng mga may bypass road papunta sa papuntang Bicol, daanan nyo talaga. Doon kayo dumaan sa sa mga bypass road para iwas kayo sa mga traffic kagaya nito. And guys, another bypass road sa Sariaya, Quezon. So lahat ng bypass road, doon kayo para iwas traffic. So guys, dito tayo ngayon sa Lucena. So take right lang kasi yun ay papunta ng Maynila at ito yung papuntang proper ng Lucena papuntang Bicol region. Ayun guys, ang layo ng natin. Dito tayo ngayon sa Lucena. Dito na tayo mag-breakfast. So from Chaong hanggang nalipat tayo dito sa Lucena. Alright, let's take our order. Ayun. Laging water na lang. Isa lang yan. Ayan o. So ano lang order natin? Yung corn beef na lang at saka para madali. So currently andito na tayo sa Old Zigzag Road o tinatawag na Bitukang Manok. So hindi ko nakunan yung papasok kasi hindi ko alam, naka timelapse pala siya. Oh my goodness. Pero anyway, wala namang ibang daanan, ito lang. So ganito siya ka baba. Tsaka ganun din katarik kung papunta ka, kung doon sa bungad masyadong matarik, kaya doble ingat po tayo mga bossing pag tayo ay napasok na dito, lalo na kung madaling araw o kaya gabi yung pasok nyo dito. Doble ingat lang po talaga. Ayan, yung makikita nyo na mga kumakaway-kaway sa gilid, yung mga matatanda, mga parang nag-guide lang yan. Pero nasa sa inyo din kung bibigyan nyo din ng barya-barya kasi yan din yung dito din sila kumukuha ng pang-araw-araw nila mga bossing. Yun, doble ingat lang talaga tayo pag tayo papasok dito sa Old Zigzag Road o tinatawag nilang Bitukang Manok kasi nga grabe yung curve dito kaya tinatawag na Bitukang Manok. So here tayo sa Timonan, Quezon. So kanan lang tayo going to Gumaca. So now, currently, nandito tayo ngayon sa Lopez, Quezon. May kino-construct na, parang flyover. Bakit kaya may flyover dito? Parang bukirin naman na parte.
nagsasabi na baha daw dito, kaya daw may ganyan. Hindi naman, ilang beses na ako dito na dumaan, wala namang baha na umabot talaga hanggang bewang, mga ganun. Meron man, dapat wala na tong mga bahay dito. Bakit kaya may ganito ginagawa? Ang haba pa naman. Tapos parang di na ginagawa. It's currently 12:10. So, nakapasok na tayo sa gateway ng Bicolandia. So, ito yung Arco. Ito yung mga stopover ng mga nag-tour, mga rider. So, nakapasok na tayo sa area ng Bicol, mga bossing. Turn right tayo dito, mga bossing, papuntang Matnog. So, ito yung Tabugon area. So, andito yung mga goto. Ayun, mga bossing. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa Sipokot. Ayun, kumanan lang po tayo papuntang Naga, Legazpi. So, this is Sipokot. Ayun. So, going to Naga na tayo, mga bossing. So, hindi ko nakunan, bumili pala tayo nito. Ayan, 50 pesos lang to, may pasobra pa na 3. Yun yung ng mga nanay dito sa Sipokot area. Gamit natin to pamunas dito sa sasakyan at saka sa kusina natin. Hello guys, it's 2:48 at nasa Naga na tayo. Ayun, Naga City. So, next nito is Albay. So, tingnan natin yung Mayun Volcano, guys. 'Di ba? Kakaano lang nun, kakaputok lang nun ng Mayun Volcano. So, tingnan natin. Sana visible siya kasi madalas pag nadaan ako hindi nagpapakita. Nahihiya, natatakpan ng ulap. Sana pagdating natin dun. So, tingnan natin mamaya. Now, it's currently 3:19 sa hapon, mga bossing. Nagugutom na tayo. Kasi, around 9 AM na din tayo nag-almusal. So, hanap tayo ng mga magandang kainan dito. Around dito na area. Hindi pa to Albay. May distance pa yung Albay. So, sakop pa ito ng parte ng unahan lang ng Pili. Parang open na to. Sarado yung kanina eh. Ayan. Merong luto na. Okay naman. Parang rice field. So parang nasa Bali, Indonesia ka lang. Tara. So yun, parang mabilisan lang, mga bossing. Ayun, pas. Ayos na yan. Inabot pa talaga tayo. Buti tayo nakain muna. Tayo nakalayo. Andyan lang yung shop ni bossing. Yan. Tapos eto, park talaga yan pagka nagbiyahe ka. Ayun, hibay na yan. So ayun guys, na-delay tayo na siguro mga 40 minutes din yun, halos 1 oras din. So na-flat tayo, yun, binulcanize na ni kuya. Grabe, sobrang mahal maningil. Hindi pa yun patch ginamit, parang repair lang. Sana nga magtagal ito. Grabe, sobrang mahal. Halos times 4 or times 5 yung prices niya. So good luck na lang kay kuya. At saka thank you pa rin kasi at least na vulcanize mo. So let's move on. Move on yung tawag doon na. Okay, we're going to Sorsogon. But before that, daan muna tayo ng Legazpi, Albay.
kinabahan ako talaga sa gulong natin. Sana nga magtagal. Sige, sige. So guys, andito pa tayo sa Ligao City. Medyo malayo pa, pero baka hindi natin maabutan makita ng closest si Mayon. So ayan, pakita ko na sa inyo. Ayan oh, sobrang ganda, perfect. Ayan, pero medyo malayo pa tayo. Ayan, pinapakita gabi bago tayo makapunta doon sa may paanan niya. But anyway, tingnan natin kasi nga nasiraan tayo. Ayan na siya guys oh. Nasa harapan natin. Ayun, sobrang ganda ng Mayon. Pumutok yan siya. Parang last week or last 2 weeks na ba? Yan, pumutok yan. Huwag kayong mag-alala kung akala nyo na nagda-drive ako habang nagbi-video. Hindi, naka 360 camera ako. So pwede siyang iikot na siya lang mag-isa. So ayun guys, nabutan naman natin na maliwanag. Andito tayo ngayon sa Kamalig, Albay. So dapat andyan sa harap mismo natin yung Mount Mayon, kaso natakpan ng ulap. Sayang. So ayan, yung may ulap na yan mismo. Ayan, yan yung paanan niya. Ayan oh. Yun. Sayang, natakpan ng ulap mga boss. Klarong klaro sana yan dyan. Ito na yung pinakamalapit eh, kung babaybayin natin papuntang Sorsogon. By next time na lang mga bossing. So ngayon we are heading to Sorsogon Pier. Then after the pier, tawid na tayo papuntang Samar, Leyte. That was the end of Luzon. So pag sakay natin ng pier, start na doon, Visayas na tayo mga bossing. So time check 7:31 ng gabi. At andito na tayo ngayon sa Sorsogon. Papasok na tayo papuntang Matnog Ferry Terminal. So siguro estimated aabot tayo mga 2 hours or 1.5 hour. Kasi parang nasa 70 kilometers. So update ako mamaya pag andun na yung mga gagawin, mga first step hanggang sa makasampa tayo ng barko. So ayun guys, tinawagan natin yung contact natin dun sa mismong port. Sabi niya ngayon, ang haba daw ng pila, sobrang haba. Yung pila daw natin ngayon aabot daw hanggang bukas. Bukas daw tayo makasakay. Yun yung sabi, dahil nagsiuwian na yung mga nagbabakasyon. Naku, good luck sa atin mamaya. So ayun nga, andito na tayo no. So before tayo pupunta dun sa sa mismong kuha na ng ticket sa pier, dadaan muna kayo dun sa queuing. Paparahin naman kayo, tapos kumuha kayo ng ganto. Ito yung control number, queuing. Kumbaga, bago kayo pupunta doon, kasi para sa anti-fixing law. Bale, yung numbering mo na ganto, naka-control na yan doon sa ng ticket, para kung anong barko yung masasakyan mo, automatic na andun na yung pangalan mo, lahat ng detalye. So ngayon nakakuha na tayo ng queuing, papunta na tayo dun sa ticketing. Grabe yung tao, tingnan mo. Ayan na si Jacob. Ito yung sa laatin. Hindi, punta ka na lang dito mamaya, saglit lang. Halika dito, halika dito. So grabe yung dagsan ng pasahero. Sumula doon hanggang doon. Yung iba kahapon pa dito. Tama, kahapon pa yung iba. Nung pa to? Ano, isang araw? Nung isang linggo pa to. Hindi lang to. Kahapon nung isang araw, nung isang linggo pa to. Alright guys, yung sasakyan natin. So ang ginawa natin, kasi after dun sa queuing, diretso ka na dito. Masyadong maraming tao lang. Diyan ka, pipila ka sa step 1 hanggang dyan sa step 20. Yun ang proseso dito.
Ang problema lang, grabe yung pasahero ngayon nagdadagsaan. Yung iba tingnan nyo, natutulog na lang kung saan, di ba? Ilanong araw pa yan sila dito. So, yun. Yung ginawa ko na lang, instead of punta tayo ng Allen, punta na lang ako ng Palumpon. Leyte, diretso. Hindi na ako pupunta sa bahay sa summer kasi Mindanao din naman yung ating punta. Ano? So, yun lang, papakuha lang ako ng ticket. Ayoko nang pumila. Gawa nga ng sobrang pagod na tayo. So, ayun, nandito na. Nakuha na natin yung ticket natin. Papuntang Palumpon, Leyte. Sobrang layo nito. Tinanong ko, 15 to 16 hours daw yung biyahe. Ang layo, pero wala tayong magagawa kasi yun lang yung pwede tayo na makasakay ulit. Wala pa tayong tulog. So, papunta na ako doon sa pier. Then, wait na lang tayo na mag-loading yung barko. So, i-take ko din ng video mamaya anong yung itsura ng pier. So, ito na yung pier. Need mo muna ipakita to sa guard. Sa unang guard, tapos pagliko mo, pakita ulit kasi may kukunin sila bago ka doon sa waiting area. So next stop doon sa sa second guard. So tapos na tayo, na-check na niya, and then i-check ulit dyan. After checking dyan, kaliwa na kayo at doon na kayo sa loading area. So done checking sa pangalawang guard. So sa loading area na tayo. Doon may kinuha lang sila, may parang pinunit. Dito na tayo sa waiting area. So mag-aantay lang tayo niyan ng go signal para papasukin tayo, saka tayo papasok sa loob. I'm waiting for loading. So andito na tayo sa loob ng pier. Kaya lang papalabasin tayo ulit kasi wala pa daw ang barko. Bukas pa daw ng umaga. Ayun, good morning, Matnog, Sorsogon. So ayun, inumaga na tayo mga bossing. Hindi pa tayo nakasampa. Sabi dito kasi daw mahina yung pangarga. So ayun yung barko, nakikita ko na padaong dito. So 15 to 16 hours pala yung biyahe mula dito hanggang papuntang Palumpon, kasi Palumpon yung daong natin ngayon. So andyan na yung barko natin, yung Albert na barko. So lahat ng truck yun yung mauna kasi cargo to nakisakay lang tayo sa mga cargo. Yun guys, papakita ko yung barko natin. So pinupuno lang yan, tayo na. So update lang, nasa loob na tayo ng barko. Ayan, dami pang bakante pero parang wala nang pangarga. So ayun lang, 15 to 16 hours ito papuntang Palumpon. So update ako mamaya, bukas na to. Thank you and see you sa pagdaong na lang. Hello guys, good morning. So it's 3:53 in the morning. So ayan, dumaong na tayo dito. Ready na yung iba para sa pag ayun, bumubukas na yung bungad ng barko. So we are here already in Palumpon, Leyte. So umabot din ng halos 14 hours na biyahe. So ayun guys, nakalabas na tayo ng barko. Yan yung barko natin. So papunta na tayo ng Ormoc, Leyte. Then after Ormoc, going to San Ricardo Port para naman doon sa isang barko na tatawid papuntang Surigao mga bossing. And guys, touchdown Ormoc City, Leyte. Ayun. So we're heading to Port of
San Ricardo Binit. So papagas ulit tayo dito sa Petron Ormoc. So pagas lang tayo ng mga 2,000 kasi doon na tayo sa Tawid sa Mindanao magpapa full tank. So ayan, Ormoc City. Hello guys, so nasa Baybay Leyte na tayo. Medyo inabot na tayo ng gutom. Hanap lang tayo ng makainan dito. So ayun guys, di ko na nakunan. Doon tayo kumain. So part lang ng Baybay Leyte. Guys, we are here in Agas-Agas Bridge. So ito yung tallest bridge na sa kasaysayan ng Pilipinas sa pagkakaalam ko. Grabe, sobrang lalim yan guys. Kung inakma kong dumungaw dyan dati, para akong hihilahin pababa. So ito yung Agas-Agas Bridge ng Sugod, Leyte. So ayun, kumuha tayo ng ticket dito sa Liluan. Meron silang ano dito, ticket booth para pagdating ng San Ricardo diretso sakay ka na. Eto, sa parting ito ng San Ricardo, kailangan doble ingat ka talaga. Sa mga ganto, sobrang tarik ng paakyat at sobrang palusong. Kailangan mo dito bubusina ka talaga, lalo na paggabi. Baka may paakyat na kasalubong or pababa. Ito yung parang trademark na talaga pagka alam mo na nasa San Ricardo ka na. Itong area na ganito. Ayan. So we are finally here in a port of San Ricardo. Ayun, kumuha lang tayo ng PPA tsaka terminal fee, yun lang. And then waiting na tayo na maglo-load na yung barko maya-maya kasi nag-unload pa siya. So yun, ang kailangan nyo lang dito 80 pesos sa LGU, tapos terminal fee 16 and PPA 129. So after yun na, loading na. So same pa rin yung procedure. Kailangan mong yung paatras, maglo-load ka paatras. So nasa loob na tayo ng barko. Ayan, pinapapasok na yung mga tao. So ito yung barko natin na sinakyan. Palabas na tayo. Welcome, Surigao City. Alam nyo guys, maraming beses na talaga ako nagbabaylan. Hindi ko na, halos kabisado ko na lahat. Kasi sa paulit-ulit ko nang ginagawa to since 2015 I think. At saka tawag dyan, yung itong parte na to, pag ako'y naapak na dito sa Surigao, ito yung pinaka mahirap na biyahe. I mean, yung talagang mapapagod ako. Ito, Surigao to Davao. Kasi yung from Manila to Samar, parang minamanay ko lang yan Tapos Samar to Leyte, baliwala lang sa akin yan. Pero pagtungtong ko talaga nitong Surigao City papuntang Davao, parang nanlalanta talaga ako dito Kasi ito yung parang last mo na trip na mahaba-haba. Kaya siguro na napipil ko yung tinding yung matinding puyat na sa mahabang biyahe. Ito naman mga bossing, pagka dito na kayo sa Mindanao papuntang Davao, di kayo mawawala. Kasi lahat ng intersection at saka mga crossing streets, meron yang mga signage malalaki. So malabong-malabo na mawala kayo. At saka pagtungtong nyo ng Mindanao, ganito kaganda yung kalsada. Yun, may mga lubak man, siguro konting-konti lang dun sa mga bandang dulo, sa mga nire-repair. Pero malaki yung kaibahan. Yung mga Bicol region, Camarines, mga Samar, Leyte, napakasira nung mga daan. Dito sa Mindanao talagang napaka smooth yung biyahe mo.
Kahit gabi, kahit mahina yung mga headlight mo, parang masasabi mo na safe talaga. O totoo yan, pag masubukan nyo, makita nyo yung diferensya talaga. Sana lahat ng na lugar ganito. Ang bilis lang siguro ng biyahe. So ayun, wala pa tayong tanghalian. Parating nalilate yung natin, tanghalian. Yung kain natin hindi tamang oras kasi. So kain muna tayo. So ito yung Mainit Lake dito sa Surigao. One of the largest lake sa Pilipinas, yung Mainit Lake. So may nakukuha dito na isda na dito lang nakukuha, yung tinatawag nilang pihanga fish. So kung mapapansin nyo, ang daming nagbebenta sa gilid ng mga dried fish na pihanga. Tsaka pinagmamalaki nila na dito lang nakukuha yan. Tapos dito halos mayat maya may mga checkpoint, mayat maya. Pero para din naman to sa safety ng lahat ng mga dumadaang motorista. Alright guys, update. Nandito na tayo sa Bayugan City. And bibili muna tayo ng gamot kasi medyo masakit yung ulo natin. Sana siguro. Ayun, Bayugan City mga bossing. Hello guys, masyadong matagal ako nakapag-video. So kasi tuloy-tuloy lang yon, wala namang liliko sa daan. So we're here in Mawab. Parte na po ito ng Davao. So dito tayo sa mga merienda. Ayan, mga bibingka. Coffee. Yan, bibingka. Ayan, drive ulit. Next is Tagum City na. Hello guys, it's 10:38 in the evening and as you seen, ang dami ng mga pine tree. So ayun, kung may maraming pine tree sa Luzon, ibig sabihin doon, yun nasa Baguio City ka na. Pag dito naman sa Mindanao, nasa City of Pines ka na. Sa Tagum City, nasa Tagum na tayo mga bossing. Next is Davao City na. So ayun, thanks God, very safe ang ating travel, no, from Maynila. So see you at Davao City. Ayun na guys, pagka may mga task force na, this is Davao City, Task Force Davao. So welcome to Davao City. Yes guys, touchdown, the heart of Davao City guys. So andito na tayo ngayon sa Davao City. Ayun, success, safe, thank you Lord. Ang ating biyahe mula Maynila hanggang Davao. So welcome to my hometown, Davao City mga bossing. So yun lang yung mga travel guide natin, para yung mga susubok meron na silang guide kung paano. Yung sa amin naman, yung mismong uuwian natin is nasa 28 kilometers from this city. So medyo may may distance pa. So ayun guys, thank you so much. At saka sa uulitin sa next natin na loop, Manila to Davao, magsa-stop over tayo like sa Daraga Albay, mga ganun, para makita at ma-enjoy nyo din yung mga attraction ng bawat pupuntahan nating lugar. So thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat, and kita-kits again by next. So thank you.